Aries, welcome. Tingnan natin kung ano yung naghihintay sa'yo ngayong June. Start na tayo. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Aries. Sa love, sa pera, sa karera, at kung anong masasabi pa para kay Aries. Give me the message for Aries. Give me the message for Aries. Anong naghihintay sa kanya ngayong June? Meron ka ditong Ace of Pentacles sa Pride. Give me the message for Aries. Ano naghihintay sa kanya ngayong June? Napipil ko ngayon sa'yo, Aries, ano? Itong naghihintay, itong parating na June. Meron ka dito bagong simula, okay? Lalo na sa kaperahan mo, okay? May pag-ani, or pwede rin sabihin may dagdag. May dagdag na kita, or pwede rin sabihin na may new beginning, may offer. Napipil ko dito na aangat yung kaperahan mo, okay? Ngayong June, meron kang ginagawa. Kumbaga, no, kung nitong mga nakaraang buwan, nahihirapan ka sa iyong sitwasyon, lalo na sa kaperahan mo. Ngayon, nafe-feel ko dito sa Five of Pentacles and Ace of Pentacles, may pagbabago. Meron ditong parating sa'yo na kung saan, ano, biyaya, okay? Meron ako nakikita ditong pwede rin sabihin, meron kang may pag-aani na, okay? Meron ditong mabilis. Mabilis na pagkilala. Yung nakikita ko, kung meron ka mang business, larangan ng trabaho na kung saan ano, nakikita ng tao, okay? Pwede rin sabihin na meron kang ginagawa online, or pwede rin may mga ginagawa kang mga produkto, okay? Yung ba tipo na inaalok, or meron kang social media account na kung saan no, may pagkilala. Nakikilala ka na ng unti-unti, okay? Paglago. The more na nakikilala ka, the more na marami ka din na biyayang parating, okay? Kung meron kang inaalok online, lalo na sa mga produkto mo, or kung ano man yung business mo, or pwede rin sabihin na influencer ka, no? Kumbaga, meron kang pinagkakaabalahan sa online na kung saan, ano, may hatid na biyaya, may hatid na pera, padagdag ng padagdag yung kaperahan mo dito, okay? Then dito, no, sa Five of Pentacles, marami kang naranasang pagsubok na kinaharap, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero dahil dito, no, lumabas ang Ace of Pentacles, meron dito na pagbabagong magaganap sa'yo na hindi mo aakalain na nangyayari to. Kumbaga, no, sorpresa. Ayan. So, meron ka ditong Seven of Swords. Kumbaga, no, nakikitaan ko rin dito na meron kang inalisan, okay? Kumbaga, kinat mo yung mga bagay or mga tao or toxic sa paligid mo. Okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na mas pina-priority mo yung iyong kabuhayan. Ito lang nafe-feel ko. At dahil dito, the more na pina-priority mo yung kabuhayan mo, the more na lalong dumadami. Dumadami yung pera. Okay? Kumbaga, no? Pwede rin sabihin money magnet. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Meron ditong Nine of Cups. So, nakikita ko dito yung stability or pagiging stable mo. Kumbaga, no, nakikita ko dito, pwedeng itong June, start na or nadadagdagan yung income mo. Ito lang nakikita ko. Kasi nakikilala ka eh. Nakikilala yung gawa mo, or pwedeng sabihin meron kang pinagkakaabalahan, okay? Trabaho, or pwedeng sabihin may promotion na nangyayari sa'yo. Ito lang nakikita ko. Then dito sa Nine of Cups, stability to eh. Kumbaga, stable ka na. Magiging okay ka na. Kumbaga, pwede rin meron kang mga ginagawa or meron kang mga inaasikaso na kung saan, ano, itong mga trabaho mong ito yung nagdadala sa'yo kung bakit nagiging stable ka sa iyong sitwasyon. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, stable ka sa iyong emotion, sa iyong kaperahan. Kumbaga, no, sa buhay mo, stable ka. Kumbaga, confident ka. Confident kang harapin ang mga tao sa paligid mo, okay? Na meron ka ditong, kumbaga, na hindi ka kayang yung tipong hindi ka kayang patumbahin, okay? Kasi
meron ka. Ito lang na-feel ko. Parating sa'yo dito yung pagkakaroon. Meron ditong Knave of Cups. So, naitaan ko dito yung magkakaroon ka dito ng stable na emotion. And then, meron ditong mensahe, okay? Nine of Wands. Kung magano, na-feel ko dito na matatapos na yung bigat ng iyong nararamdaman dito. Kung nitong mga nagdaang araw ang bigat-bigat na hindi mo alam kung paano ka makakaraos, meron ka mga gumugulo sa isipan mo, okay? Malaki yung responsibilidad mo. And then, na-feel ko dito yung pagbabago, okay? Then, sinabayan pa ng Knave of Cups. So, nakikita ko rito na meron kang lakas o kakayahan, okay? Naalisan yung mga bagay na hindi na nakakabuti para sa'yo. Kumbaga, nakikita ko rin dito yung pagiging mong mabuti, okay? Lalo-lalo sa iyong kapwa. At dahil dito, once na ikaw ay nagiging mabuti, hindi ka nagiging madamot, yung biyaya, kumbaga, pinupuno ka dito, binibiyayaan ka dito, at ito yung reward kung bakit matatamasa mo tong Nine of Cups, yung stable, and then may pera, okay? Then, nakikita ko dito na matatapos na yung mga responsibilidad mo, nakaka-raos ka na, ayan. Meron ka ditong wish na matutupad, ito lang napipili ko. Give me the message. Ano naghintay sa'yo ngayong June? So, meron ka ditong Ace of Cups. So, nakikita ko rin dito, na ipagkakalob to sa'yo. Kung ano man yung mga kahilingan mo, ipagkakalob sa'yo. Meron ditong new love na parating sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, merong love na parating. Itong taon na to, yung patungo sa'yo, meron siyang yung tipo na mapagkakatiwalaan mo to. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, itong taon nito, yung sincere niya para sa'yo, okay? Gusto nitong makilala ka. Meron tong talino, meron tong lakas, or meron tong kakayahan, okay? Na mabigyan ka or maging stable yung emotion or yung iyong nararamdaman dito, okay? Ito lang na-feel ko, yung meron kayong give and take. Kung papapasukin mo to sa buhay mo, okay, kung ikaw man isang single, nakikita ko dito yung katatagan nyo, okay? Masyado tong poprotektahan ka neto, okay? Ito lang na-feel ko, masyado tong protect. Marami kang matututunan sa tao neto, okay? Kumbaga, ito yung simula ng pagbabago. Ayan, ito lang nakikita ko. Kumbaga, new offer, new love, yung parating na ibibigay sa'yo dito. Queen of Swords, reverse. Kumbaga, nakikita ko dito na wala kang idea para rito, or pwede rin sabihin na yung iba sa inyo, hindi mo priority yung love. Pero, nakikita ko dito, the more na hindi mo priority ito yung kusang dumarating sa'yo. Ito na yung nakikita ko. Give me more information. So, meron ka dito na Nine of Swords, reverse. So, nakikita ko dito yung kapanatagan, okay? And Five of Swords. Kasi nasaktan ka na before So, nakikita ko dito na mas priority mo yung iyong kapanatagan, peace of mind mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Ayan, tingnan pa natin dito. Kumbaga, andun ka sa moment na hanggat maaari, mas hinahanap mo yung kapayapaan ng kaisipan mo dito. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ditong the sun. So, nakikita ko dito, meron kang lakas or kakayahan, okay? Na ikat yung mga tao sa paligid mo na hindi na makakabuti para sa'yo. And then, nakikita ko rin dito, yung tapang at lakas ng loob mo, ito yung sandata mo kung bakit nakakaraos ka sa buhay, kahit nahihirapan ka sa sitwasyon. Kung saan ka man ngayon, kung bakit nagiging kang matatag sa panahon ngayon, nafe-feel ko dito na, binago ka ng nakaraan mo, okay? Napagtagumpayan mo yung mga pagsubok in the past na kung saan ang bigat, kung bakit nagiging kang mas matatag sa panahon ngayon. Dahil dito sa mga experience na naranasan mo. Kasi nakikita ko rin dito yung happiness Meron ditong remember. So nakikita ko rin dito, nagising ka Maybe, ginising ka dito sa katotohanan or nagising ka sa mga experience na naranasan mo kung bakit nagiging kang mas matatag dito.
So ito, kumbaga yung iba sa inyo, nagmumuni-muni na kung saan ay nalampasan ko din tong mga nangyari in the past, okay? Kung bakit nagiging kang matatag dito dahil nalampasan mo. Okay? Kumbaga nakikitaan ko dito na alaala na lang yun eh. Alaala na lang yun ng kahapon, okay? Kasi ginising ka eh. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Pwede rin sabihin na ginising ka sa mga nangyari. Ayan. Okay? Marami kang natutunan sa nakaraan mo kung bakit nagiging kang matatag sa panahon ngayon. Ito yung nagtulak sa'yo kung bakit matapang ka. So, may separation na nangyari sa inyo. Okay? So, meron ditong tao na namimiss ka. Yung iba sa inyo, kung meron ka ditong person na nagkahiwalay kayo, itong tao na ito, ito rin yung isang dahilan kung bakit nagiging kang matapang. Ito din yung nagtulak sa'yo kung bakit nagiging kang matigas. Okay? So, ito din yung nagtulong kung bakit nagising ka sa katotohanan. Pero ganun pa man itong separation na nangyari dito, ay ito yung dahilan kung bakit matapang ka dito. So, itong tao na to, nakikitaan ko dito na namimiss ka, okay? Hinahanap-hanap ka. Kaya lang itong tao na ito, hanggang alaala ka na lamang or hanggang alaala na lang itong tao na to sa buhay mo. Ito lang yung nakikita ko. So, meron kang iniiwasan dito kasi ayaw mong stagnant or pwede rin sabihin, ayaw mong ma-stuck sa isang sitwasyon. Kaya hanggat maaari, meron kang iniiwasan na tao. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong close off. So, nakikita ko dito, guarded ka. Guarded ka sa nararamdaman mo or pwede rin sabihin, masyado meron kang pinuput na boundary sa sarili mo, okay? Kumbaga, dahil sa separation na nangyari sa'yo, ito yung nagpatapang sa'yo kung bakit nag-iiba ka, okay? So, ngayon, sinasarahan mo na tong kalbaryo na ito at handa ka na sa panibago na challenge sa buhay mo. Kumbaga, masyado kang guarded. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Give me the message. Meron ditong earth sign. So, meron kang kadiling na tao na earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ito yung dahilan kung bakit nagiging guarded ka, okay? Sila yung nagtulak sa'yo kung bakit nagiging kang matapang, malakas ang loob. Ito lang yung nasipil ko. Sila din yung nagtulak kung bakit nagising ka sa katotohanan. So, ngayon itong tao na ito, iniiwasan mo to. Pero ganun pa man, ayaw mo magulo ka nito. Ito lang na-feel ko. May separation na nangyari, pero namimiss ka ng tao nito, yung presensya mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Wait lang ha. Ayusin ko lang to. Yan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Give me the message. So, meron ka dito na cycle. So, nagkakaroon ka dito na, kumbaga natapos mo na yung cycle mo para rito. Kaya guarded ka na dito, close na tong kabanata na to. Kasi nagkaroon dito ng transformation sa yung sarili. Okay? May pagbabagong nangyari sa buhay mo. Okay? Or pwede rin sabihin, nagbago yung mindset mo. Nag-matured ka rito. So, ito yung lakas mo dito sa The Sun. Then dito, nakikitaan ko rin dito, ego. So, nakikitaan ko dito, meron kang person na ma-pride or pwede rin sabihin na nagiging kang ma-pride para rito. Okay? Kung before, ikaw na lang dito lagi ang nag-a-adjust. So, ngayon, nakikitaan ko dito na mas pina-priority mo yung sarili mo. Kumbaga, nagiging kang independent para sa sarili mo. And then, napipil ko din dito, nakikitaan ko dito na mas gusto mo yung pagbabago. Okay? Transformation. Kasi ayaw mo na sa mga ganitong sitwasyon, okay? Tingnan pa natin, ano pa yung situation sa'yo. Give me the message. So, meron ka ditong lockdown. So, nakikitaan ko dito, ayaw mong ma-stuck sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin, meron ka ditong person na feeling niya, nakatrap siya sa isang sitwasyon. Kung meron ka man tao, meron ditong gumugulo. Or kung meron man tao dito na may atraso sa'yo, feeling trap sa isang sitwasyon. Ito lang nakikita ko. Kung meron kang tao na sobrang nagbigay ng pasakit sa'yo, bagsak to ngayon. Ito lang nakikita ko. Give me the message.
So, meron ditong pretending. So, meron dito nagpi-pretend sa buhay mo, okay? Meron ditong peke, okay? Pwedeng katrabaho, pwedeng sa family members, or pwedeng sabihin na sa paligid mo, environment, kapamilya, meron dito nagpi-pretend. Pero yung tipo na once nakaharap ka, okay siyang kausap, pero once na nakatalikod ka, napakaming ng tao nito. Ito lang yung nakikita ko. Then, Verge. Meron ditong may re-reveal sa'yo, okay? Meron ditong magko-confess. Meron kang matutuklasan. Doon sa iba sa inyo, no? Meron ditong matutuklasan ka. Ayan. Denial. So, nakikita ko din dito, no? Meron ka ditong tao na hindi humaharap sa katotohanan or denial siya sa kanyang nararamdaman, okay? Kumbaga, no, nagpuput ka ng mask. Yan, nagpuput ng mask. Nagigitong peke sa kanyang nararamdaman. Pretending na okay, pero hindi naman, okay? Give me the message. Ayaw niyang hanapin yung katotohanan dito. Insatiable, okay? So, nakikita ko dito, no? Meron ka dito, yung bang tipo na, meron ditong ayaw yung bang tipong gusto niya, sobra-sobra pa, okay? Gusto nito ng mas, kung meron ka man ditong tao, kasi meron ditong separation na nangyari, gusto pa nito magsimula pa muli kayo. Yung paragang magdire-diretso pa. Gusto pa nitong magpatuloy pa. Okay? Yung relasyon nyo. Kasi ayaw niya eh. Naalala ka niya. Nagpipretend tong tao na to na okay siya, pero undenial to. Okay? Kumbaga, hindi siya nagiging totoo sa kanyang sarili. Pwede rin sabihin, mayroon kang person dito na may ego, ayaw niyang ibaba yung pride niya dito. Pero, siya rin yung kumukulong sa sarili niya, okay? Kumbaga, no, ma-pride siya dito, napipil ko dito na hindi to nagiging totoo sa kanyang nararamdaman. Pero, ang nangyayari, niluloko niya lang yung nararamdaman niya dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Love. Merong ditong love, okay? So, meron dito parating sa'yo, yung iba sa inyo. So, ikaw nakikitaan ko dito, yung iba na gamit ng cleansing, okay? Kumbaga, nire-remove mo yung mga negative energy, negative entity, okay? Or pwede rin sabihin, inuutosan ka dito, ito na yung time para mag-cleansing ng bahay. Para nasa ganun, no, makapasok yung positive energy para sa'yo, okay? Then, dito, no, sa magnetic, meron ka ditong mga magnet na tao, or pwede rin sabihin na meron dito na tao na hindi makaresist sa'yo, okay? Kumbaga, magnetic yung energy mo. Nakukuha nito yung simpatsya mo, or pwede rin sabihin, malakas yung attraction ng tao nito sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Ina-admire ka ng tao nito. Kumbaga, gusto nito magpatuloy. Pwedeng new person tong parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, pwede rin past person mo to. Attractive pa rin tong tao na to. Kaya alam, pretending tong tao na to. Hindi niya alam kung paano maging totoo sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kung meron ka mang person dito na Virgo, Capricorn, and Taurus, ito lang yung nakikita ko. Itong tao na to ay mataas ang ego, nagiging denial sa kanyang nararamdaman. Hindi siya nagiging totoo. And then, nakikita ko rin dito, no, na marami tong tinago sa'yo, pero marireveal sa'yo dito yung katotohanan. Okay? Pero kung tutusin, itong tao nito, pretending siya na, yung tipo na, pretending to na walang pake sa'yo, pero deep inside, kinukulong niya yung kanyang nararamdaman. Kaya ang nangyayari dito, kalaban niya yung kanyang sarili. And then, nakikita ko rin dito, gusto pa rin nito magpatuloy kayong dalawa. Okay? Ito lang nakikita ko. Iniiwasan mo to kasi tapos ka na dito dahil may separation na nangyari sa inyo. So, itong tao nito, longing. Namimiss ka nito. Okay? Ito lang yung nakikita ko. So, ikaw, nag-cleansing ka ng energy. Okay? Pero ganun pa man, meron kang ma-attract dito. Pwedeng new person to or pwedeng past person mo to. Attract pa rin sa'yo. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.